pagkakamala ni Badang sa ginawa niya noong battle niya kay Shay, EJ Power. Lalabanan na si Badang na unang tinanggihan niya sa PSP at Husky. Ginamit si Looney para mga clearance sa mga nambabash sa kanila ni Sherman. Lumikha ng ingay ang main event ng unang araw ng Second Sight 15 dahil sa pasabog na performance ni Sherman at Husky kontra kay Creepy at Topher na parehong tumodo hanggang sa costume nila. Marami ang hindi natuwa rito dahil nagmistulang comedy bar na raw ang battle imbis na tapatan sana ng performance ang tandem ni Creepy at Topher. Dagdag pa rito ang pagtirang ginawa ng dalawa kay Apex sa huling round ng mga ito na dapat sana'y direkta sa kalaban. Inalmahan naman ni Husky ang mga nambabash sa kanila ni Sherman sa pagko-costume nila at sa isang post ay tila nag-throwback ito sa performance ni Looney sa battle nila noon ni Aklas kung saan nakasuot ito ng abito. Rebat naman ng mga nagkomento ay pure skills at creativity raw ang bitbit ni Looney sa battle nila at naka-align daw ang costume nito sa karakter noon ni Aklas na kalaban niya. Bukod sa round 1 lang daw nag-costume si Looney, naka-battle mode pa rin daw ang pyesa nito at direktang patama kay Aklas yung mga angle. Hindi raw tulad ng ginawa nilang pagdamay o pagbanggit pa ng pangalan ni Apex na hindi naman kasali sa laban nila. May ilang nagkomento rin ang nagsabing hindi naman sa hindi nila gusto yung ginawa ni Sherman, kundi medyo nag-expect lang kasi ang mga fans ng serious mode mula sa kanila na mukhang mas papalagsa na sa Bicol Boys kung nagkataon. Matatanda ang naunang ginawa na rin ni Sherman at Husky ang mag-perform ng naka-costume nang magharap sila sa Belta Balentong 6 sa role nila noon bilang legal na asawa raw at kabit ni Enigma. Nang mag-guest si Husky sa Break It Down ni Looney, ay kinuwento niya rito kung paano nila naisip ang konseptong ito ni Sherman para sa battle nila. Dahil close kami ni Sherman, tumawag sa akin si Sherman na hindi naman tayo para magbasagan pa ano ba lang dapat nating patunayan. Ito na lang, lagyan na lang natin ng topic. Sabi niya gano'n. Kasagsagan, mini-stop versus 7-Eleven. Yung sa Facebook, nagpaparinigan, hotdog mo may kagat. Nag-trending yun eh. Magkaway kami ng asawa ko nun. Kasi nga, mahilig ako pumuso sa FB. Tinanong ko, magandang topic. Sabi nung asawa ko, kabit versus asawa. Tapos sinabi ko kay Sharon, kabit versus asawa daw. Ayun, maganda yan, maganda yan. Play safe nga agad eh. Ako na yung legal wife. Kung agad siya. Oh, light-lightin mo na ako. Sabihin mo na, ang pangit ko. Losyang na ako. Gumanon siya. O sige, kabit na ako. Sasabi niya sa akin, magsuot ka ng talagang yung maigsi. Short, pang malalandi talaga. Tapos ako naman, mag-wig tayo, mag-losyang tayo, gano'n. Yun hindi ko sinunod. Kahit paano naman, ginawa kong disente. Parang chicks ka talaga dun eh. Sino nag-makeup sa'yo dun? Yung asawa ni Ty, nagme-makeup kasi yan. Hanggang ngayon ay tila may hangover pa rin ang mga tao kapag nababanggit at napag-uusapan ang battle ni Vitrum at EJ Power nitong nakaraang ahon. Ramdam pa rin ang ilan ng pagiging sagad na kontrabida noon ni EJ Power na idinamay na lahat ng pwedeng idamay kay Vitrum. Sa ginawang reaction video ni Jonas para dito, inamin niyang umpisa pa lang raw ay alam na niyang hindi niya ito kakayaning i-review mag-isa dahil sa sobrang dark ng tema ng battle na ito ni EJ Power at Vitrum. Grabe to, tumawa ka dito, titignan ka ng Diyos, pasamahan sila ng pasamahan, hindi naman masama si Vit, magkaiba sila ng kakupulan. Alam mo pa, sa isa sa mga naano, ba't niya nasasabi yan? Yun nga, hindi siya natatakot makarma. Hindi siya natatakot makarmain na alam ko kakarmain ako eh. Hindi ako titigil, karmain akong kakarmain. Feeling ko naman si EJ, dyan lang talaga masama. Outside the battle, si EJ, mabait talaga siya pa. Pinuntuhan niya muna ng ganito ng sakit. Saka siya gagamit ng creative paraan para babalik pa rin sa battle. Lyricismo pa rin yun. Nagparamdam ni Vit dito. Kasi mga kaibigan niya yun. Rest in peace dun kung totoo yun. Ako nga, hindi ako ready rito eh. Kung tutusin nga, dami ko nababase. Sabi ko, hindi ko to pwedeng i-review mag-isa. Baka hindi ko to kayang tapusin. Sobrang ganito kalala. Lalo ako, kilala akong komedyante. Alam ko lang kung hanggang saan lang yung kulit. Kulit lang. Kala ko dati masama na si Akata rin. May mas masama pa pala, no? At sa nalalapit ngang pagsisimula ng pinakabagong liga ngayon, Accents Battle League, usap-usapan ngayon ang inireveal na nilang unang lineup na EJ Power vs Badang. Sa isang post ay humingi na agad ng tawad si EJ Power dito at sinabing wala raw siyang kahit anong sama ng loob kay Badang pero ay pinapaalam lang daw niya hindi raw siya magpapakita ng awa sa kanya sa battle nila. Sinagot naman ito ni Badang na si EJ Power lang daw ang nakapagpabalik ng gigil niya at pagiging kupal sa battle man o online. Hindi raw ito magagawang pantayan ng mga past battle niya dahil itinodo niya ang sulat para kay EJ. Matatanda ang dati ng tinanggihan ni EJ Power na makalaban si Badang nang ialok sa kanya ito ng PSP. Jonas versus Badang. So naging Jonas versus Badang pala dahil tinanggihan mo. Badang lang ba yung binibigay sa'yo? Or may iba pa? Hindi ko na masyado kasi na-entertain din yung first actions. Hindi mo in-entertain masyado. Hindi na ako nag-anay. Shoutout kay Ari. Kita mo naman si EJ Power kung gaano sa'yo kaloyan. Mahal na mahal ganyan. Kagaya ng pagmamahal namin sa'yo. Samantala, kamakailan lang na mag-viral ang post ni Sinyo tungkol sa mga MC na mahilig mangupal sa stage tapos magpapalusot ng battle lang daw pagkatapos. Ayon pa kay Sinyo, kaya raw dumadami ang lumalakas ang loob na mangupal sa battle ay dahil nakakapagtago raw ang mga ito gamit ang palusot na nabanggit. Dapat daw na panindigan nila ito hanggang pagbaba ng stage, hindi yung titiklop na kapag wala ng camera. Sinigundahan naman ang nasabing post na ito ni Vitrum at sinabing mga rapper at battle MC daw ang mga ito at hindi aktor. Ipinaliwanag naman ng MC na si J Black ang kanyang opinion tungkol sa
sa post na ito ni Sinyo. Ayon sa kanya, ang una raw na pumasok sa isip niya pagkabasa rito ay yung nag-trending na battle kung saan gumamit ang isang MC ng itlog bilang props na ikinapiko ng kalaban niya kaya siya ginantihan nito. Totoo naman daw na lahat pwedeng sabihin o gawin sa battle rap pero kailangan pag-isipan rin ang mga maaaring mangyari kapag isinagawa ito. Iba naman ang naging reaksyon ng MC na si Badang sa post na ito ni Sinyo at kagaya ng ilang mga nagkomento ay ipinaalala niya rito ang ginawa nito sa battle nila ni Shay noong Aon 7 na muntik na ngang mauwi sa demandahan. Habang pinabasa ko itong post na to, pinakaunang pumasok sa isip ko ay yung ng itlog. Yun yung mga level na nakukulan na sumusobra na guys. Para sa akin kasi yung estilo ay may pinabagayan din kasi. May mga idol tayo na battle MC na gumagawa nun. At tingin ko naman kaya nilang panindigan yung mga sinabi nila ginawa. Napaka-importante nun. Bilang isang battle MC, kailangan natin maging responsable sa mga sinabi natin or mga gagawin natin. Depende kasi yun sa nagsabi, sa sinabi, at sa tatanggap ng sinabi. Iba-iba din kasi talaga tayo. Hindi natin masasabi kung kailan sumobra yung isang battle MC. Wala naman lahat naman sa battle rap pwedeng sabihin, wala talagang limit guys. Pero tulad ng punto ni Sinyo, kailangan lang maging handa ka or panindigan mo. Once na sinulat mo yan, re-practice mo yan, at sinabi mo yan live, dapat handa ka sa mga pwedeng mangyari or pwedeng maging reaksyon ng mga nakinig na pyesa mo na yun. Yan lang naman guys. Kasalanan kasi ito ng mga idol natin na mga na yan yung mga dark humor na yan. Sila AJ Power, sila Vitro. Ayun ako, buti pa si Cripply.